Kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6, at tapos niyan, ang balik ho ninyo ay after the SONA na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yon? Hindi Tino, sabi ko nga, kung ako'y magtatago, kung mag-i-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is, Mm. yung, i-avail ko yung proteksyon ng Senado. So, Oh. I can Mm. stay, Mm. forever in the Senate unless, hangga't, hindi madesisyonan ng Supreme Court yung, aking petisyon. Okay, sige. So para mas klaro po 'no, kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro dun po muna tayo. Kasi magmula nung una, 'di ba, susuko ako, walang problema diyan. Sasamahan ko dating presidente. Yung nga po, ito dun ho tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente, ako pa hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nanggagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago. Lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbabago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Oh. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay ano no, ay gagamit ng pribilehiyong 'yon no ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng ng mga miyembro ng lehislatura, and during ano pa, while Congress is in session. Paano po 'yun? Ito po kasi sa ICC, ano po ito, crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. Ted, I am not invoking parliamentary immunity, no? I'm not invoking that immunity dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. Mm, mm. What I am invoking is the tradition of respecting the the institution. Meron na tayong mga precedents niyan na nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay seek ng refuge sa Senado. May mga precedents na yan. At yung mga precedents na yan ay ginawang tradition at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga malakas ang loob ni Senator Chis na mag-offer sa akin ng ganong klaseng protection. Sir, do you include dito po sa inyong sinasabing president ang kaso ni Madam Leila de Lima? Hindi. Kasama na yun, pero maraming instances na yung Senate President ay nagsabi na hindi siya papayag na arestuhin yung kanyang miyembro sa loob ng Senado. At yun naman ay nirespeto ng executive branch of government. So, maraming precedents na yan, Ted. Opo. Pero kasi po ang sabi po ni Madam Leila no, sa amin ding interview, siya overnight lang, the following day, siya ay nagkusa na sumuko sa CIDG. Kaya nga po, ang kanyang challenge ay sa inyo is to, short of saying, to man up, no? And face the music. Man up natin yan, Ted, kung nirecognize. Kung yung may warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC.